Mapagpalang araw, kaibigan. Pagpalang gabi, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. In Christ alone. Po, bumabati ng mapagpalang araw sa inyo, kaibigan. Nawadat lang kayo ng video ito. Kayong mga nanonood ng aking munting video, nawa nasa mabuti kayong kalagayan. At kung sakaling may dalan man kayong kabigatan, huwag kayong magtubiling lumapit sa Diyos sa pamamagitan ni Yesus. Lagi niyong tatandahan, may Diyos na handang sumaklolo sa ating lahat. Ano man ang kabigatan ng ating buhay, unahin niyo po ang Diyos. Diyos nasa langit. Tayo po ay mag-aaral ng kasulatan. Po, kasulatan. Biblia. Ito po ang hawak kong Biblia. King James Version, Diglot Bible. Ibig sabihin, Tagalog, English, English, Tagalog ito. King James Version, Diglot. Ano po? Diglot Bible. Tagalog, English. Yan. Siya pong ating gagamitin sa ating pagbubulay. Ano po? Tungkol sa turo at aral ng Diyos na binigay kay Jesus, na binigay naman ni Jesus sa mga apostol na nakasulat sa Biblia. Ano po? Kaya kung paniniwalaan mong mga apostol nakasulat sa Biblia, pinaniwalaan mo si Jesus, pinaniwalaan mo ang Diyos. Hindi ka maliligaw. Walang labis, walang kulang. Po. Pero gaya ng nakaugalian po natin, bago tayo papalahot sa pagbabasa ng mga chapter and verse, tayo muna ay sumandaling manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, samahan mo po kami ng aming pagbubulay ng iyong salita. Salita ni Jesus, salita ng mga apostol sa Biblia. Upang ganon pagkinabangan po namin ang katotohanan nito. Salamat po, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu na siyang magpapatunay sa amin. Sa ngalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and amen. In Christ alone. Ayan po, oh. Napakaliwanag na po. In Christ alone. Dito po sa sulat ni Apostol Pablo, tignan natin. Medyo maliit ng kaunti ang sulat nito eh. Ano po? Pero ganun pa man, sisikapin natin na kung meron kayong Bibliang ganito, talaga namang maliit eh. Yung mga sulat kasi English Tagalog, ano? Dito po sa chapter 13. Pero meron naman pong ano dyan, meron naman tulong yan. Anong sabing tulong? Yan. Doble ng mata. Di po ba lumalaki, ho? Oh, oh, oh. Ito.
chapter 13 ng Roma, verse 1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan. Yung sinabi pong bawat kaluluwa, bawat tao, sa ibang salin ng Biblia, para maintindihan mo, yung bawat kaluluwa, nakalagay po doon, bawat tao. Ano po? Kasi po, baka bigla kayo, ay, kaluluwa pala. Yung kaluluwa, hindi naman nakikita, nasa loob ng tao. Yan. Ang tao po, binubuo ng katawan at kaluluwa. Hindi po pwedeng walang kaluluwa. Patay na eh. Ayan. Sabi nga ni Santiago, ang taong ano ba? Mamaya natin kunin yun. Dito muna tayo. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. At ang mga kapangyarihan, yahoy inirang ng Diyos. Maliwanag ano po? Kapangyarihan. Tungkulin. Sabi niya, walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos. Kapag nasa gobyerno ka, mula sa presidente, vice, gobernador, vice governor, mayor, vice mayor, sa city naman, city council, barangay, kagawad, barangay, tanod. Sa probinsya, gobernador, mayroong mga bukal. Lahat ng yan, at saka yung mga appointee ng presidente sa bawat department ng gobyerno, yan ay kapangyarihan. Halimbawa, Department of Justice. Pag nilagay ka ron, may kapangyarihan ka patakbuhin ng hustisya. So, ikaw ang nalagay dyan, may kapangyarihan kang patakbuhin ng hustisya. Parang ganun, ano? Lahat pala niyan, ayon sa Biblia kay Pablo, ay nagmula sa Diyos. Ibig sabihin, kung ikaw yung taong nandyan, nilagay ka, appointed ka man, or elect ka, dapat mong gampanin ng buong usay ang iyong posisyon. Halimbawa, nilagay ka ng presidente. Ibig ba sabihin ang presidente ngayon ang amo mo? Hindi. Bagamat yung presidente naniniwala sa iyo, kaya ka nilagay dyan. So, gampanin mo ang tungkulin mo para sa bayan. Halimbawa, sabi ng presidente, meron nakabimbing kaso. Nagkataon, kaibigan niya yung may kaso. At malupit yung kaso, mabigat. Bubulungan mo kanyo ng Department of Justice. Upuan mo muna yan. Anong gagawin mo? Susundin mo yung presidente naglagay sa'yo o susundin mo yung mandato sa'yo na ipatupad ang batas nasa ilalim ng iyong kapangyarihan. Dapat ang gawin mo, sundin mo yung mandato mo. Huwag mo susundin yung salita ng presidente naglagay sa iyo dyan. At sabi nga ni Mayor Lim nung araw, nung nabubuhay pa siya, no one is above the law. Natatandaan ko pa yung sinabi niya, kung hindi kayo sumunod dito, magsialis kayo dito sa Manila. Yun ang salita ni Mayor Lim, na dating Mayor Lim at ngayon ay yumaho na. Ibig lang sabihin, pag hindi mo sinunod ang mandato mo, ang sinunod mo ang presidente mo, dahil siya nag-appoint
lalabas ang mandato mo, yung salita ng presidente. Hindi yung mandato mo na sinumpahan. Di ba sumusumpa ka pang gano'n? Lumalabag ka ngayon sa batas. Sa ating konstitusyon, kung ano nakasaad sa batas, sa ating saligang batas, yun ang dapat manguna. Kaya sabi niya, kahit pangulo ka, dapat nakapailalim ka pa rin sa batas ng ating saligang batas. Okay. 2. Kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Kita niyo po, ano? At ang mga nagsisisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Ano ba yung mga batas? Yung mga batas, yung ipinasa ng mga mambabatas ng Kongreso, upper and lower, senador at kongresista. Kung ano yung pinasa nilang batas, sundin natin. Sa local naman, executive, yung mga mayors, yung binuho ng konseyo, kung ano yung nabuong batas, dapat yung batas na yon sa local LGO, yun ay sundin natin. Kung ano yung batas na ipinasa. So maliwanag, dalawang batas ang susundin mo. Halimbawa, nakatira ka sa Manila, yung batas ng konseyo na ipinasa nila. At yung batas ng konstitusyon. Diba? Pag hindi ka sumusunod, maliwanag ang sabi ni Pablo sa verse 2. Kaya't ang mga sumasalangsang sa kapangyarihan, yon ay sa utos ng Diyos sumasalangsang. Yung ipinasang batas, yan ay sinasangayunan ng Diyos. Kasi po, ang naglagay sa mga posisyon na yan ay ang Diyos. Halimbawa, yung konseyo ng Manila, sino nag-alal sa kanila? Taong bayan. Di po ba? Pero kinasangkapan ng Diyos ang taong bayan para maupo sila. Nagbuo sila ng batas at yung nabuong batas, dapat nating sundin yun. Pag hindi mo susundin yun, pwede kang iabla ng gobyerno. Paano? Hididimanda ka nang dahil sa hindi mo pagsunod sa batas na kanilang ginawa. 3. Sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa gawaing mabuti, kundi sa masama. Hindi raw kilabot o hindi nakakatakot. Ang alin? Ang mga pinuno. Kung gumagawa ka naman ng tama, anong dapat mong ikatakot? Matakot ka kung ang ginagawa mo masama o labag sa mga batas. Doon ka matakot. Sabi ko nga po pwede kang idemanda dahil sa iyong paglabag sa batas. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Yung palang gumagawa ng mabuti, pinapapurihan. Yun ang nakalagay. Verse 4. Sapagkat siya'y ministro ng Diyos, ikagagaling mo. Yung palang nanunungkulan sa gobyerno, mga ministro sila ng Diyos. Minister of God. Sa English, sa verse 4, for he is the minister of God to thee for good. Ministro sila ng Diyos ay ikabubuti. Pero kung ang nanunungkulan
ang siya pang promotor sa droga. Hindi na siya ministro ng Diyos. Kasi masama ang droga. Ang sabi, ministro ng Diyos ay kabubuti. Mapapabuti ka ba sa droga? Mapapasama ka. Durog ka dyan. So, anong dapat mong gawin? Kung meron kang ebidensya, idemanda mo ang namumuno para siya naman ay mapasailalim ng batas ng Pilipinas. Kaya, hindi ko mo meron kang posisyon, ikaw yung nanunungkulan, libre ka na, hindi. Lahat tayo, subject tayo lahat sa lahat ng ating ginawa. Namumuno ka, hindi ka namumuno. Pag gumawa kang masama, subject ka upang litisin ka ng hukuman. Sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapagiganti siya'y kagagalit sa gumagawa ng masama. Ano daw yung ministro ng Diyos, yung nasa posisyon? Nagdadala. Sabi niya, sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya'y ministro ng Diyos, tagapagiganti siya'y ikagagalit sa gumagawa ng masama. Meron siyang otoridad, kapangyarihan, yun ang tabak. Verse 5. Kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. 6. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila'y mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid sa bagay na ito. 7. Ibigay ninyo sa lahat sa kanila ang nararapat. Buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Yan, ano po? Sa Roma chapter 3, verse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So maliwanag yung nasa tungkulin, yung panguli 6 and 7 tungkol sa pagbabayad ng tax, buwis. So ang presidente maglalagay siya ng tao sa buwis. Yung tao na yon, wala siyang gagawin kundi ipatupad ang kanyang mandato. Ano ang kanyang mandato? Lahat kailangan singilin niyang nararapat sa buwis. Kung ano yung batas sa pagbabayad ng buwis, dapat ipatupad mo yun. Wala kang kikilingan. Idemanda mo ang nararapat kung sila ay lumalabag. At yun naman, tamang ang magbabayad, pinaparangalan mo dapat yan. Bakit? Para pamarisan sila ng iba. Kasi yung buwis po, yun ang ginagamit ng gobyerno pagpagawa ng kalsada, imbornal, eskwelahan, pagamutan, at kung ano-ano pa. Pagtulong sa mga nasusunugan, sa mga na binabaha, nababagyuan, nalilindulan. Saan kumukuha ng perang gobyerno? Sa mga buwis na nakukolekta ng BIR. Sa mga negosyo na pumapasok dito, mga karga, dapat buwisan yan. Kung nararapat, buwisan. Kapag nagtatrabaho ka, magbabayad ka ng buwis. So, kung nagninegosyo ka, magbayad ka ng buwis. Kung nagtatrabaho ka, employee ka, dapat ipagbayad ka ng buwis ng employer mo. Meron namang batas dyan. Kung magkano ang contribution mo at ang contribution ng employer mo. So, kung
kung gumagawa ka namang mabuti, wala kang dapat ikatakot. Yun lang, pag gumagawa ka ng masama, merong kapangyarihan ng bawat pamunuhan. Merong kapangyarihan upang ikaw ay supilin. Gamitin nila yung buong lakas ng kapangyarihan nila. Mandato nila yan eh. Ang masakit po, dahil po sa politika, ang Pilipinas ay napaglalaruan ng politika. Kapag naupo kang presidente, lahat ng pinagkakahutangan mo ng loob, ilalagay mo sa posisyon. Ang masakit, kapag merong gumawa sa mga nilagay mo, hindi mo sila kinakasuhan, kundi anong ginagawa mo? Mag-resign ka na lang. Pinagre-resign po. Yun ang hindi maganda. Dahil ba meron kang utang na loob sa kanya, hindi mo na siya pananagutin sa ilalim ng batas. Ang gagawin mo, mag-resign ka na lang. Hindi tama yon. Hindi tama sa isang presidente yon. Kanya lang, ang nangyayari sa Pilipinas, pag presidente ka, kahit labag sa batas, wala naglalakas loob na magdemanda. Kasi nga, meron po siyang immunity suit ang isang pangulo. Ano po? Meron siyang immunity suit. Hindi siya pwedeng kasuhan hanggat siya namumuno. Mali namang batas yan. Dapat matanggal na yung ganyang klaseng batas. Kaya maraming presidente po ang umabuso sa seat of power ng Malacanang. Kaya hanggat gusto mo, walang magagawa ang taong bayan unless magkaroon ng people's power o impeachment proceeding. Kasi pwede mo lang tanggalin ang presidente, people's power, at saka impeachment proceeding. Sino man yung nanunungkulan sa gobyerno, impeachable. Kanya lang ang problema, ang mag-i-impeach, Senado at Kongreso. Ngayon, yung budget ng Kongreso at Senado sa kanilang mga paboritong proyekto, saan nanggagaling? Nanggagaling sa pirma ng presidente. Kung hindi pipirma ng presidente yan, hindi mo makukuha. Kaya sana mabago ang batas. Kaya yung mga nakakaroon mga administrasyon ng yung mga laban sa gobyerno na nakaupo, ang sabi nila, ang nakuha ko lang budget ganito. At yun mga sip-sip naman, sobra-sobra pa ang kanilang nakuha. Ang batas po pinaglalaruan sa Pilipinas ng mga nakaupo. Kung sila yung nagpapatupad ng batas, sila yung mga ministro ng Diyos, sana sila yung maging halimbawa ng pagtupad ng batas. Hindi eh. Kumpare ko yan eh. Kumare ko yan eh. Ayan. Pagka kumpare, kumare, wala na problema. Kahit labag sa batas. Kaya marami pong mga politikos ngayon ang sinasamantala ang posisyon upang palakihin ng kanilang kayamanan. Pero pag namatay naman sila, hindi naman nila madadala. Kanya lang, yung maiiwan nila, sila yung maswerte. Saan galing yun? Sa masama. Isipin nyo po, kakamkamin mo yung lupa ng may lupa dahil nasa kapangyarihan ka. Dahil suportado mo ang nakahupong Pangulo.
Ngayon, pag magkakaroon ng eleksyon, yung tatakbong mga pangulo, ang gagawin mo, bibigyan mo lang sila. Magbibigay ka ng contribution mo. Limbawa, 5 maglalaban ng presidente. Magbigay ka lang ng tagi-1,000,000. Kung sino man ang lumusot sa kanila, yung kawalangyahan mo, libreng-libre na. Ganyan po ngayon. Yung nakalagay sa Biblia, hindi na po natutupad. Yung mismong nanunungkulan, hindi niya tinutupad. Dapat yan po binabasa nila sa mga nanalo at saka yung mga appointees. Dapat basahin muna nila yan bago nila pasumpahin. Na sana sasabihin, kung saan ba sila sumusumpa, basahin nila yan. Pag hindi nyo sinunod dito, pwede kayong tanggalin dyan. At kung kayo naman minamanipula ninyo, dahil mangkadikit ninyo, hindi nyo pinapatupad ang inyong mandato, pwede kayong kasuhan dyan. Hindi po eh. Ewan ko. Kunwari may Biblia. May Bibliang ganyan, nakapatong yung kamay, nakaganyan. Anong huling sasabihin? So help me God. Sasabihin pala, so help me God. Pagkatapos, magsasadimonyo ka na. Maliwanag po ang nakalagay sa Biblia ay yung kay Apostol Pablo, apostol ng Diyos kay Kristo Jesus. Tignan natin sa Roma. Roma po yung binasa natin. Balik tayo dito sa Roma. Roma 1:1. Si Pablo na halipin ni Jesucristo na tinawag maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. 2. Na sa kanya'y pinangako ng una sa pamamagitan ng kanyang mga propeta sa mga banal na kasulatan. 3. Tungkol sa kanyang anak, ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. 4. Na ipinahayag na anak ng Diyos na may kapangyarihan ayon sa Espiritu ng kabanalan sa pamamagitan ng pagkabuhay na maghuli ng mga patay sa makatwid bagay si Jesucristo na Panginoon natin. Ano daw si Pablo? Si Pablo na halipin ni Jesucristo na tinawag na maging apostol, ibinukod sa Ebanghelyo ng Diyos. Yung Ebanghelyo ng Diyos, binigay kay Jesus at binigay kay Pablo. Kaya yung sinabi niya sa Roma 13, galing po sa Diyos yun. Kaya sabi ni Pablo, ministro ng Diyos ang mga nasa posisyon. Kaya kapag ikaw ay nanunungkulan, dapat ikaw yung halimbawa ng pagsunod ng batas ng Diyos. Una muna ang Diyos. Batas ng Diyos, then batas ng tao. Ang nagiging problema lang, sabi ko nga po sa inyo, barkadahan. Yung mga faction, partido. Dapat ang totoong nanunungkulan, kahit kasalanan ng iyong kapartido, dapat igawad sa kanya ang nahayon sa batas. May korte. Kasuhan mo siya, kahit kumpare mo pa, kahit kapatid mo pa, kahit tama mo pa, kahit anak mo pa, kung kahit asawa mo pa. Kasuhan mo. Kasi may mandato ka. Ipatupad ang batas kasi ministro ka ng Diyos. Ang problema, sa kalaban mo sa politika,
Sila ang dinidikdik mo. Pero yung mga kakampi mo, hindi mo sila magalaw-galaw. Anong klase kang namumuno pagka ganyan? Anong sasabihin ng tao? Ito ba ang binoto natin? Anong sabi ng mga ibang nakaupo? Mag-resign ka na lang para huwag kang makasuhan. Kaya nagre-resign. Hindi na po sila mahabol ng gobyerno. Bakit? Resign na sila eh. O ano pang habulin mo doon? Dapat ang namumuno ang mismong mangaso. Kasuhan. Ang dapat kasuhan. Kaya sabi niya, parangalan ang dapat parangalan. Kanya lang, sabi ko nga po sa inyo, nababaliwala po ang salita ng Diyos. Ang nakakalungkot, ganyan po dito sa Pilipinas. Kayong mga subscriber na taga-ibang bansa. This is the nature of the politics in the Philippines. Sangga-sangga. Dikit-dikit. Sanggang dikit. Kapag nagbigay ka ng campaign fund, kahit sandamakbak ang iyong ninakaw sa gobyerno, hindi nakikita yan. Yung nakaraang administrasyon, si Duterte, yung kaso ng kaibigan niyang si Digong, ay si Kibuloy, inupuan ng Department of Justice, ng ng Department of Justice noon ay walang iba kundi si Guevara. Hindi ginawa ang mandato ni Guevara. Nakapagtataka, ngayon ibang administrasyon, kinuha pa si Guevara ng administrasyon na ito sa kanyang gobyerno. Yun po ang nakakalungkot. Ang politika sa Pilipinas, ang makapangyarihan ngayon, hindi po ang salita ng Diyos. Nababaliwala ang salita ng Diyos dahil sa kapangyarihan ng politika. Itong gusto ko, itong gusto ko. Kahit walang yak, ito pa rin ang gusto niya. Ibang klase. Wala na silang respeto sa salita ng Diyos. Kaya sabi ko nga po, wala na. Nagtataka naman ako. Kada dumating yung bagong taon, ang sabi nila, may pag-asa pa. May pag-asa pa. Yun po sinasabi nila, may pag-asa pa. Pagdating na naman ng isang bagong taon, may pag-asa na naman. Eh kung totoo may pag-asa, bakit puro may pag-asa na lang ang sinasabi ng taong bayan? Smuggler dito, smuggler doon. Nakawan dito, nakawan doon. Droga dito, droga doon. Human right dito, human right doon. Abuse of human right. Abuses. Alam niyo po, ewan ko kung binabanggit po nila itong batas ng salita ng Diyos sa mga mananunumpak. Dapat bago pa sumpahin, halimbawa yung nanalong barangay chairman, barangay kagawad, pasusumpahin yan. Sana itong basahin nila. Kapag hindi kayo sumunod dito sa batas ng Diyos, liable kayo para mademanda kayo at matanggal kayo sa inyong posisyon. Nakakalungkot. Sa barangay lang, pag alam nilang hindi mo kabarkada yung nanalo, kawawa ka. Pupunta ka sa barangay dahil alam nila hindi ka nila kaisa, kawawa ka. Gagawin ka nilang punching bag.
Saan ka nakakitang kukuha ka ng barangay certification ang sasabihin ng secretary, bumalik ka na lang bukas. Oh. Pero kapag tabarkads, ito na. Sa barangay pa lang ang korupsyon, nagsisimula na. Merong budget ang mga gamot. Pero magtataka ka, may gamot nga, pero walang gamot para sa mga hindi nila kasangga sa politika. Pag kasangga, may gamot. Pag hindi kasangga, walang gamot. Ganyan na po katalamak ang politika sa Pilipinas. Kaya maliwanag po ang nakalagay sa Biblia. Dapat sumunod tayo sa batas ng Diyos. Kung nanunungkulan ka, ikaw ang unang sumunod sa batas ng Diyos, then yung mga nasasakupan mo, sila naman ang susunod sa iyo at yung mandato mo, ibigay mo sa kanila. Hindi ka namimili. Hindi namimili kayo. Yung gusto ninyong bigyan ng pakinabang, yung hindi ninyo, siguradong hindi sa inyo yan, hindi nyo bibigyan ng pakinabang. Kaya ganyan po nangyayari sa Pilipinas. Bulok ang sistema. Kasi po hindi nila binabasa yung laman ng Biblia. Ginagamit lang nila ang Biblia para saan? Patungan ng kamay. Habang sumusumpa siya, ang isang kamay nakapatong. Sabi ng nagpapasumpa, repeat after me. Ikaw naman na sumusumpa, nakaganyan ka. Yung kamay mo nasa itaas ng Biblia at yung isang kamay mo nakaganyan. So pagkatapos mong sundin yung sinasabi ng nagpapasumpa, ang sasabihin mo pandang uli, so help me God. Tapos ialisin mo ng ganyan, magkakamayan na kayo. Sayang ang posisyon na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Pagkakataon mo na yan na maging tunay kang lingkod ng bayan. Kaya nga yung sweldo mo galing sa bayan eh. Kaya pinaglilingkuran mo yung taong bayan. Hindi eh. Pag pumunta sa iyo ang taong bayan, ang tawag sa iyo, Sir, Madam. Dapat ikaw na nasa posisyon, ang tawag mo sa taong bayan, Sir, Madam. Silang sir mo, silang madam mo, kasi sila yung nagbabayad ng buwis upang swelduan ka. Servant ka ng taong bayan. Nagkataon lang ikaw yung nasa posisyon. At ikaw ang nagpapatupad ng mandato ng gobyerno. Hindi, baligtad eh. Nung nangangampanya, hinahanap mo, ultimo nakala. Kamay dito, kamay doon. Pero nung nasa posisyon ka na, wala na. Kaya sabi nila, sana eleksyon na naman. Sana araw-araw eleksyon. Kasi pag araw-araw ang eleksyon, mabait sila. Tandaan po natin, ang batas ng Diyos dapat una sa lahat. Kaya nga meron tayong sinasabi ng Panginoong Yesus, unahin nyo. Unahin ninyo ang Diyos. Sa Mateo 6:31, basahin po natin. Kaya nga,
Mateo 6:31. Kaya huwag kayong mga balisa na mga nagsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o ano ang aming daramtin. Sapagkat ang lahat ng bagay nito ay siyang pinaghahanap ng mga hentil, yamang talastas ng inyong ama na nasa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay nito. 23. Datapwat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at lahat ng mga bagay nito'y pawang idaragdag sa inyo. Ano yan? Unahin po natin ang Diyos. Ang lahat ay idaragdag ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Yan ang dapat. Una muna ang Diyos. Sabi ng Panginoong Yesu Kristo. Pero hindi. Iba na, inuuna ang sarili. Nung araw po, meron akong nakasama sa trabaho. Meron siyang posisyon sa barangay. Ito, kwento niya, patotoo niya. Kapag merong kalamidad, maraming dumarating sa kanila. Ang ginagawa niya, itinatago niya raw po yung iba sa kanilang bahay. Ba't ko ibibigay lahat? Sabi niya. Kita niyo po? Kwento niya. Pagyayabang niya. Kumbaga, kung meron binigay na 10 sardinas, sigurado yung 5 pinamimigay. Yung 5 iuwi niya. Basta yung paginabang, laging nandoon. Kung paano niyang ginawa, meron paginabang siya. Naalala ko pa nung araw, ang sabi nila, galing ng Amerika, galing ng abroad. Pero ang natanggap namin, made in Philippines. Sipin niyo po, yung kumot, yung kulambo, kung ano pa yung pinadala, galing ng abroad ha. Siyempre, ang tatak niya na abroad. Pero nung tinanggap na ng taong bayan, made in Philippines. Meron na pong nangyaring magic, ano? Na magic. Yan ang tinatawag nilang instant magic. Kaya kayo pong nanonood ng video ito, ano po, i-share nyo nang i-share. I-share nyo sa mga nanunungkulan sa gobyerno. Mas maganda i-share nyo sa inyong mga kakilala, kaibigan, nasa gobyerno. Malay ninyo, matuto sila. Mabuksan ang kanilang nagdirilim na iisipan sa mensaheng ito. Minsan pa, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ano po? Ito po ang inyong programang Ang Kasaysayan ng Hiwaga. Ang hiwaga ng pagbibigay. Ano po? Panginoon Diyos, salamat sa katotohanan na inireveal mo po ngayon sa amin. Nawa maging matino po ang mga nanunungkulan. O pa sa ganan, malasap po namin ang kahayusan ng aming bansa. Maraming salamat po. Kung sila man po may dalang kabigatan ng mga nanonood ng video ito, yung paghahanip. Kung sila man po ay may kabigatan o problema, sakit, yun po silang pagaling. Tunay nga sa iyo, Panginoon Diyos, wala pong imposible. Ito po ang aking pagpapasalamat sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Minsan pa, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. God bless us all. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video. Bye-bye!